Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Kumusta po ako? Ay, ako muna. Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Salamat po. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Welcome po sa lahat na mga first-timers sa mga lagawaan ng ating Panginoon. Kung meron. Pero kung wala naman po, ako lang po yung first-timer. Nagbibiro lang po, pinatatawa ko lang po kayo. At ako po yung nagagalak, sobrang in love. Nakita ko po si tatay. Yan. Congratulations, tatay. Welcome po kayo araw-araw at masaya po kaming nakakasama namin kayo araw-araw. Amen? And happy birthday po sa lahat ng may kaarawan sa buwang ito. And magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa atin sa hapong ito via internet po. Napagod po ba kayo sa pag-indak? Bitin po kayo, ano po? Pinagpawisan po ba kayo? Hindi po kasi malakas ang hangin, masarap umindak. At kapag ang ating pag-indak ay ating iniaalay sa ating Panginoon, hindi po natin namamalaya na gumagaan, umiinam po ang ating pakiramdam. Amen? Taga saan po si tatay? Amen. God. Amen. Saan po yun? Ano po? Hindi ko po yata alam yun. Taga saan po si tatay? Sabang. Alam ko po yun, somewhere in Baliwag. Okay po. Si tatay po? Makabebe. Makabebe. Pampanga. Alam ko rin po yun. Narating ko po yun. Lahat po, tayo ay mapalad sa umagang ito na inaanyayahan at tumugon sa panyaya ng ating Panginoon. At sa umagang ito po, ang nais ko pong ating pagsalusaluhan ay ang kagalingan. Ayan, marami magbabahagi sapagkat alam ko pong ito dito, madami na yang natanggap. Ito dito, hindi ko po masagot. Amen po ba? Nanay Lucy. Kagalingan po. Masarap pag-usapan ang kagalingan. Pero syempre po, ang itatanong ko po sa inyo, gumaling na po ba kayo? Nagpapagaling pa lang ba kayo? Pinagaling na ba kayo? O kung hindi pa po kayo gumaling, wala pang gumaling sa inyo, ano kaya ang ating dapat gawin? Amen po ba? Gumaling na po ba kayo? Pinagaling na po ba kayo? Nagpapagaling pa po ba kayo? Saan po kaya kayo dun sa tatlong katanungan na yon? At pang-apat, kung hindi pa po kayo pinagaling ng ating Panginoon, ano po kaya ang ating dapat gawin? Amen po. Ako po nagpapagaling, kaya po ako laging naririto. Amen? Meron po akong malalim na dapat ko pang ipagamot sa ating Panginoong Yesus. I'm sure lahat tayo ay nagpapagaling. Maaring may pinagaling sa atin, pero ongoing pa din po yung ating pangailangan sa ating Panginoon upang tayo ay manatiling magkaroon ng kagalingan sa ating buhay, espiritual at buhay bilang tayo ay may katawang lupa. Amen po ba? Pero habang nagko-construct po kayo, binubuo nyo sa inyong mga kaisipan na ang mga pinagaling sa inyo ng Diyos, kung alin nga ba ang unang pinagaling sa inyo ating Panginoon, masarap po kasi pag-usapan yon. Nais ko po munang ibigay sa inyo ang aming guro sa choir upang alayan kayo ng awit. Palakpakan natin ng buhay na Diyos para kay Tita Glo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nasurpresa naman ako. Habang kumakain ako ng makopa, tinawag akong bigla para mag-awit mag-alay ng awit. Bago po ako mawit, nais ko po munang batiin yung ating mga nanonood sa internet. Miss Catherine Chico Lee, si Emily, si Abby, si kapatid na Lenny Edraisa, Pat Sanchez, si Tita Au, si Donna sa London, si Marcelo Cao. Sa inyo pong lahat na nandyan at walang sawang nanonood sa bawat araw, narito po ang aking awitin para sa ating Panginoon.
I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my pure choice. Take joy, my King, is what you hear. Maybe a sweet, sweet sound in my ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul rejoice. Take joy, my King, is what you hear. Maybe a sweet, sweet sound in your ear. Mahal kita, o aking Ama. Puso ko'y sa'yo ibibigay, o Ama. Pag-ibig mo ang siyang buhay ko. Salamat po sa'yo, dakilang Ama ko. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may lead. There's no other hope that I can lead upon. Lead me, Lord, lead me all my life. You are my life. I cannot live alone. Let me stay in my guiding love. You are my life. I cannot live alone. Let me stay in my guiding love all through my life. Lead me, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul rejoice. Take joy, my King, is what you hear. Maybe a sweet, sweet sound in
Maraming salamat po. Maraming salamat po, Guro. Natangay ako sa awit niya. Di po ba ang sarap? Kapag may umaawit po at ninanamnam niyo po yung bawat lyrics nito, ang sarap po. At kapag kayo po pinagaling ng Diyos, sadyang maaalay niyo siya ng papuring awit dahil po dun sa galak na ating o inyo pong nadadama. Amen po ba yun? Kaya po ang tatawagin ko po ngayon yung mga pinagaling ng Panginoong Diyos na medyo ilang buwan na din pong hindi nakapagpahayag dito sa harapan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa unang magbabahagi, kapatid na Ana Lakap ng Bahay Pare. Salamat sa iyo. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga alagad, kaps at tagasunod. Ang may babahagi ko po kung paano nga po buhay na buhay ang Ama sa daakong ito. Marami na po akong natanggap na biyaya na ibinigay ng Ama. Kagalingan ng aking kabiyak ng puso, kagalingan ng aking kaluluwa, kagalingan ng mga karamdaman sa aking mga anak. Nasabi nga po ng Ama, sa tuwing nagpapublish ako sa mga ginagamit na alagad, sabi ng Ama, ano man daw po ang pagdadaanan kong mga pagdalisay o pagsubok sa buhay, ito'y isa hangin lamang daw pong dadaan sa amin. Purihin ng Ama, buhay na buhay siya sa pamamagitan ng banal na espiritong ginagamit ng mahal na Apong Kunching. Napakadakila ng Ama na sa dakong ito, kung paano nga po ako natutong magpakababa, magtibay, lumaban sa mga taong nananakit ng aking kalooban. Subalit purihin ng Ama, ito po ako nakatindig sa inyong harapan na bilang tao akala ko po wala na po akong pag-asang bumangon. Ama, maraming salamat sa ginagamit mong tao upang ituran sa akin ang banal na espiritong kinalugdan ng mahal na Apong Kunching. Lumaban, ito po sa paglabang ko. Nagkaroon pa po ako ng isang sanggol na ibinigay ng Ama kung paano nga po ako magpatuloy dito na pumunta, nagsusumakit, nagsusumikap na makatupad sa kalooban ng Ama. Salamat sa taong mga binigay ng Ama na tumanggap bilang ako. Salamat sa lahat. Salamat sa biyaya. Salamat na hindi niya ako pinababayaan sa kabila ng aking pagkadapa. Muling hinango ako ng Ama. Sabi ko sa Kanya, Ama, bitawan mo na ako. Hawakan mo akong mahigpit na wag na akong bimitaw sa iyo. Ayaw ko nang madapa. Maulit muli yun. Salamat sa iyo, Ama, sa lahat ng biyaya. Salamat sa lahat na inilalayo mo ako sa kapahamakan at kung ano man ang aming pinagdadaanan, muli niya akong pinatitibay. Salamat, salamat sa lahat. Salamat sa mga biyayang ibinibigay niya sa amin. Na matagal na nga po na hindi ako nakapagbabahagi. Ito po, sana makayanan ko pa ang mga susunod na pagdalisay sa buhay. Salamat, salamat po. Salamat, mahal na kapatid, at salamat po sa Ama. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kapag binigyan Kanya ng kagalingan, hindi lang po kagalingang physical. Pati rin po unang pinagagaling niya kung alin talaga yung masakit
sa bahagi ng iyong pagkatao. Kung nakikita ng ating Panginoon na ang tunay na may sakit sa iyo ay ang iyong kaluluwa, ito po ang una niyang pagagalingin sa iyo. At kapag nakita naman ng Panginoon na ang masakit talaga sa iyo ay ang kalooban mo, ito ang kanyang hahaplusin. Amen po ba? Ganyan po, hindi po natin pwedeng diktahan at pangunahan ng ating Panginoon sapagkat basang-basa at kilalang-kilala po niya ang bawat isa sa atin. Amen? Ang susunod ko pong tatawagin, isang tagasunod. Last Monday, kung hindi pa ako nagkamali, nakita ko po siya, makikipag-vigil daw po. Galak na galak po ang aking puso. Sabi ko, Ama, salamat. Eto, may mga kapatid po kaming naakay upang makiisa sa iyong banal na gawain. Pero po, hindi ko po alam ang kanyang pangalan, kaya lalapitan ko lamang po siya. Si ating naka-pink. Yan. Hindi ko po alam pangalan niyo, pasensya na po. Magandang umaga po sa katanghaliang ito. Una po ako nagpunta sa dambahan ng banal na ito dahil po sa aking karamdaman. Pasensya na po. Nung last December po ako nang nagpunta dito. Kasi po, nagkaroon po akong karamdaman na nagkaroon po ako ng nervyos. Kasi po, tumaas po yung blood pressure ko. Kaya, ninervyos po ako. Pero sa tulong po ng Ama, ngayon po, okay na po ako. Dati po, hindi ako pwedeng maiwan sa amin ng nag-iisa. Kasi po, takot po akong mag-isa. Parang pakiramdam ko, na mamamatay na po ako ng panahon na yon. Pero salamat po sa Ama. Nung pagpunta-punta ko po dito, pakinig po ako ng mensahe ng mahal na Apo. Unti-unti po na napawi po yung nervyos na nararamdaman ko. Kaya maraming salamat po sa Ama. Ngayon po, okay na po ako. Dati po yung mister ko, hindi po siya makapagtrabaho. Kasi po, gusto ko laging nasa tabi ko lang siya. Pero ngayon po, pag uwi ko po sa amin, o kahit ako mag-isa lang po, nakakayanan ko na. Kaya salamat po sa Ama at saka kay Apo Kunching na patuloy na napapakinggan ko yung mga salita niya, unti-unti po, nawala po yung takot na yun sa aking katawan. Kaya yun po. Maraming salamat po. Salamat po. Ate Feli po pala pangalan niya. Pasensya na po, kadalasan po, mukha lang po ang kilala ko, yung name po talaga hindi ko batid. Kung atin pong pinakinggan ang kanyang pagbabahagi, hindi lang po siya pinagaling ng Diyos. Ang pagpapagaling sa kanya ng ating Panginoon ay kasama ang pagkalag at pagpapalaya sa kanya doon sa takot na kanyang naramdaman. Kaya po ang kahapon po ang tema, pakikinig, malaki po ang nagagawa ng ating pakikinig sa mga banal na salita, lalo na po kung ito'y ating isinasa puso at ini-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen po ba? Sapagkat kapag hindi po natin ito ini-apply, wala din pong mangyayari. Si ate ko, sa kanya pakikinig, wala lang, nangibawa pa din yung nervyos niya. Malamang hindi pa po siya pinalaya sa kanyang takot ang naramdaman. Pero ang Diyos nga po, hindi natin pwedeng diktahan. Talagang kumikilos siya without our knowing na ito na pala ako, malaya na pala ako, magaling na pala ako. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin, dati po namin siyang kasama, pumupunta sa iba't ibang simbahan, hinahayo ang Divine Mercy, nanalangin sa ilalim ng tahanan ng mahal na Apo, kung paano po ang simulain ng gawaing ito. Kaya nais ko pong anyayahan dito sa harapan, si Nanay Sitang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa Kanya. Salamat po, Ama. Magandang umaga po
sa hapong ito. Ako po, bumalik ako noong April before Fiesta ng Divine Mercy. May karamdaman po ako. Wala pong nakakaalam kundi ang aking mister at si Apo. Yun po, nagsumakit ako bago po ako tuluyang nagpatuloy dito, nilinis ko po muna ang aking puso. Lahat po ng taong alam kong galit sa akin at may tampo sa akin, nilapitan ko po yung isa-isa. Kasi kailangan po yun ng Ama para lumapit tayo rito na malinis ang puso. Marami pong pagsusumakit ang dinanas ko rito. Sasabihin ko po sa inyo kung ano ang aking karamdaman. Wala pong nakakalam dahil kahit po yung mga kababaryo ko na minsan po kumukuha ko ng dahon-dahon na gamot. Aanin ko daw po ba yun? Wala, meron lang akong gagamutin. Ayoko po kasi sabihin sa kanila kasi daan po yun ng pagkakasalahan ng tao. Kasi pag sinabi mo, gagaling ka ba doon? Kung yun lang ang iinumin mo. Una po akong lumapit kay Apo, tapos na po ang piyesta ng Divine Mercy. Sabi niya sa akin, hinipo po niya ako. Meron po akong malaking bukol sa matres. 2 po iyon, talagang pag humiga ka, nakabukol po yun. Pero sabi niya sa akin, gusto mo ba ikang magpa-opera? Hindi po, sabi ko. Dito po ang aking kagalingan, sabi ko po sa kanya. Marami pong pagtubok na dumating sa akin. Dumating po ang birthday ng Apo, nagsiyam po ako. Dumating pa rin po ang anniversary, nagsiyam pa rin po ako. Hindi po ako nagsawang nagdumalangin at nagdasal sa kanya na alisin po niya ang aking karamdaman. Sa totoo lang po, noong January, hindi naman po nakukuha yung kagalingan sa araw-araw, lumalapit ka kay Apo eh. Nasa nakikinig lang po iyon ng banal na salita ng Diyos na ninunukal, nilalabas ng ating mahal na Apo. Ako po, napapansin nyo, hindi po ako naglalapit kay Apo. Kasi po, ang paniniwala ko, pag po ando na po ang inyong kagalingan at ang paggamot, ginagamot po niya kayo. Ganito po, noong January po, lumapit po ako. Apo, sabi ko, pinasalat ko po yan. Sabi niya, talaga bang ayaw mong magpa-opera? Sabi niya gano'n sa akin. Ay, Apo, ayoko po, sabi ko. Gagaling po ako dito, sabi kong gano'n. Pero lakasan mo ang loob mo. Una po, lakas na loob ang kailangan natin. Lakas ng loob, paniniwala, para maging matatag tayo. Sa totoo lang po, ang unang binigay sa akin ng mahal na Ama, ang katatagan at ang lakas ng loob. Pag po humiga ako, talaga pong nakabukol po yan, matigas po yan. Pag po tumagilid ako, matigas din po yan. Sa tulong at awa po ng mahal na Ama, at sa pakikinig nga po sa mga nininukal na ng mahal na Apo sa oras ng kanyang pagsasalita, February 8, linggo po yon, pagitan po yon ng alas 8, alas 9. Tinawag po ako ng mga kasamahan kong pandangguhan. Magpa-practice daw po kaming magsayaw kasi meron po kaming sayaw sa Bustos. E de, sumunod naman po ako, pero yung maghapon na yon, pakiramdam ko, talagang naninigas po yan. Sabi ko, kung sino ka man demonyo na dinidemonyo mo ako, hindi mo ako kaya, malakas ang aking kakampi, sabi kong ganun. Ganun po. Yun pong oras ng gabi na yon, alas 8, paalis na po ako sa amin, nakadalawang bahay pa lang po ako. Sumakit po ang tiyan ko. Nung pag sakit po ng tiyan ko, dumumi po ako. Yung pagdumi ko po na yon, talaga pong masakit, dumumi ko. Nung pagdumi ko, sumasakit pa rin po yan. Pero nasalat ko po yan, napakalambot. Talaga pong ang hiwagang pinakita sa akin ng Ama, hindi po ako makapaniwala hanggang ngayon. Dahil po sa isang dumi, sa isang pagdumi na wala po yan, malambot na po yan. Kaya lahat po tayo, lahat po ng may, katulad kong may karamdaman, manalig lamang po tayo at maniwala sa Kanya na talaga ang Diyos ay buhay. Buhay na buhay po siya, galak na galak po ang puso ko. Lahat po ng hingin ko sa Kanya, binibigay po. Kaya magtiwala po tayo at manalangin. Kaya nga po yung araw-araw sabi po ng Apo, di ba mababait kayo, gumaling na kayo. Nangingiti lang po ako. Sabi ko, talaga naman totoo yun eh. Talagang hindi po nakukuha sa paglapit. Araw-araw kay Apo, nagpapahipo. Nasa pananalig, paniniwala
sa Ama na siya'y talagang buhay. Buhay na buhay po siya. Yun lang po at magandang hapon po ay umaga sa pahapong ito. Salamat, mahal na kapatid. O di po ba napakasarap namnamin yung pagbabahagi niya? Talaga po, katulad ng sinabi ko kanina, hindi natin maaring diktahan ang Diyos. Alam ng Panginoon kung ano ang makabubuti sa atin at alam din niya kung anong kaparaanan ang gagawin niya sa atin. Lamang manalig tayo. Amen? Maghintay, magbata, at makipagtotoo sa ating Panginoon. Narinig ko po sa sharing niya nilinis niya ang kanyang puso. Napakagandang sintomas ng pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Yun po bang ang sarili mo muna, linisin mo para makapasok ang Diyos. At pag nakapasok na siya, siya na po yung magdadrive sa buhay mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon naman po, isang choir ang bibigay ko sa inyo pa mag-alay ng awit. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Pilar. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Nawa po ang awiting ito na akin pong ihahandog sa inyong lahat ay namnamin po natin at damhin natin ang buhay na presensya ng ating Panginoon para po sa lahat. Kahabagan tayo ng Diyos at pagbalahin kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagbalahin kahabagan ng Ama, tayo'y ilingap niya. Makikilala sa lupa kaniyang pagliligtas, pagmamahal. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya mga bansa, ang Diyos, ang Hari at Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungan mamamayani. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain tayo ng Diyos, daigdig niya
kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Salamat po. Sa isang taong may karamdaman, kailangan po talaga natin ang awa at habag ng ating Panginoon upang kamtin natin ang kagalingan, hindi man ang lupang katawan, higit lalo ng ating mga kaluluwang taglay. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay taga-Dalayap. Isa po siyang matagal ng tagusunod. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Ate Nene. Nene po, kayo na po. Josefina? Josefina, Ate Nene po. Josie. Magandang umaga po sa inyo lahat. Medyo matagal-tagal na rin po akong tagasunod dito, pero yung pong isi-share ko ho, yung mga pagsubok lang na dumating na simula po nung madako po ako dito sa Dambana, lahat po ng pagsubok na dumating sa buhay ko ano po, parang hindi na po, kung noon po bigat na bigat ako, ngayon po magaan. Saka po, hindi po ako laging nawawalan ng pag-asa dahil po sa mga mensahe ni Apo. Binibigyan po tayo ng lakas ng loob. Wala. Sa ngayon po, puro maganda po ang pananaw ko sa buhay sa tulong po ng mga magagandang salita na nagmumula sa kay Apo. Yun po. Kung noon po wala po ang pag-asa, ngayon po punong-puno po ng pag-asa. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Iba't iba ang pinagagaling sa atin ng Panginoong Diyos. Amen. Ngayon naman po, isang cups ang nais mong ibigay sa inyo. Palakpakan po natin yung buhay na Diyos para kay Cups Fidel Lagman. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga alagad at sa mga kasama kong Cups. Talaga pong napakabait ng Panginoon Diyos dahil nung pa po akong February 14 mag-share hindi po ako natatawag ngayon po, natawag na po ako at ang naging ang ating pong kuwan ay kagalingan. Una po i-share ko muna nung February 14. Papasalamat po ako sa iyo, Ama, dahil binigyan mo na po ako ng 4 na taong kagalingan nung February 14. 4 na taong pong ako talagang maligayang maligaya. Dahil ako po ay pinagaling niyo, pati po ang aking puso. Maraming salamat po, Ama. Mahal na mahal po kita. Mga kapatid, bigyan ko lang po ng kuwan yung aking kagalingan. Ako po kasi na-stroke po ako noon. Napakabait po ng Panginoon Diyos dahil po sa madaling panahon. Ako po magaling na. Noon po ang naging depresa ko po, nung ako po ma-stroke, yung pong pagkain ko sa ilong lang po nagdadaan. At saka po yung mata ko, naduduling po ako noon. Pag po hindi ko tinakpan yung aking isang mata,
umiikot yung paningin ko para po akong babaksak. Tsaka hindi po ako nakakalakad. 14 na taon. 14 na araw po ako sa ospital, hindi po ako napalakad. Kaya po nang magpunta po ako rito ay naka-wheelchair po ako. Tumutulo ang laway, sinisinok. Yun nga po, hindi pa nakapagsasalita. Kaya po, ako po nagpapasalamat sa Panginoon. Lagi-lagi po ako talaga na nakikinig ng mga mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan po ni Apo Kunching. Yan po. Kagaya po kapon, ang tema po kahapon yung pakikinig. Ako po talaga pong hindi ko po sinasayang yung mga oras nun. Lagi po ako dito at talaga pong nakikinig. Pag po ako nagpabendisyon sa Apo, yun nga po ang sabi niya, patuloy lang daw po akong magbata at matitikman ko po, makukuha ko po yung kagalingan. Ito nga po, dati po hindi na itataas yung kamay ko. Ngayon po taas na talaga. Talaga pong isinuko ko na sa Panginoon ang lahat ng aking mga maling gawain. Pero nakakagawa pa rin po ng mali. Kaya lang, hindi na po yung mortal. Kasi po, tayo po pala, tao lang. Nakakapag-isip ng masama sa kapwa, nakakagawa sa kapwa ng hindi maganda. Pero yung pong isinuko natin sa Panginoon na, Lord, hindi na po ako iinom ng alak. Lord, hindi na po ako hindi na ako mababae. Yan po talaga, sinuko ko na. Kasi po, ako po bata pa lang, driver na ng mahahabang sasakyan. Kaya po, napakarami pong naging karanasan sa alak, sa babae, sa sugal. Lahat po ng bisyo yata na gawa ko na. Pero, alam niyo po mga kapatid, hindi po natin maaalis pala yun kung hindi po tayo sasandal sa Panginoon. Minsan po akong sumandal na sa Panginoon. Noong po ako nag-El Shaddai. Noong po talagang damang-dama ko po ang Panginoon. Noong bandang huli po, hindi po ako nakaka-attend. Yun po, nanlamig na naman ako. Hanggang sa nakagawa na naman po ako ng mali sa Panginoon. Pero noon po, hindi ko pa sinulender yung bisyo ko. Pero ngayon po talagang sinulender ko na. Pag po yung miss ko, may tindahan po kasi kami. Pagka yung miss ko, umaga-umaga pa lang, mayroong bumibili. Hindi pa sinasabi yung bibili nung bumibili. Nagchichismis na. Ngayon po, nagagalit po ako sa aking asawa. Sabi ko umagang-umaga naman kakot, puro kay chismis. Sabi nung asawa ko, ikaw naman yun lang nagiging libangan ko yung nga ako masama Sabi ko, pagkagising sa umaga, puro chismis. Yun po, nagagalit po ako sa asawa ko pag po nakipag-chismis. Kaya po sabi ko nga sa kanya, yung gawang ganon, huwag mo nang gawin. Kaya ako lang nasasabi sa'yo, lagi kong nadidinig sa Divine Mercy yun, na yun daw machismis, kailangan alis na. Kaya po kung sino man po yung machismis dyan, tanggalin na po yung pagchichismis. At pag po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kung hindi man po natin makuha lahat, pero meron tayong makukuha. Kailangan po yun. Kasi po sayang po yung araw na pagpunta natin dito. At kagaya ko po alas 10 pa lang, nakagayak na ako. Kaya lang po kung dumating kami rito, 1:00. Kasi po meron pa po akong hinahatid na anak sa bahay pare, tatrabaho sa SM. Pero nakabihis na po ako noon. Pagkatapos po, 11:30, susundo ako ng apo. Pagkatapos, sinanahuan na naman ang susunduin ko. Kaya po, lahat po ng obligasyon, nagagampanan ko.
Pero noon po, yung yung pong mga nakakita sa akin noon, ang sabi po, talagang wala na ako. Naghihintay na lang ako ng oras. At kasi po, talagang hindi ako nakakalakad noon. Dito po, Antimano, nakalakad ako nung dalim po ako rito. Kaya, mga kapatid, na kayo po, magpatalang po talaga. At saka po yung mga mali nating gawa o kung may kagait man po tayong kapitbahay, batiin na po ninyo. Ako po, binati ko, pinuntahan ko po sa bahay nila nung makalakad na ako may kasama pa pong konting iyak para mapatawad lang ako. Kasi po, nung pong una-una ako pupunta sa kanila, parang hindi ako pansin nung makitang umiyak na ako, yun po, talagang siguro naniwala na sila, talagang nagsisi na ako sa kamalian ko. Wag po kayong mangamba, sabihin mag-alinlangan. Basta po sundin lang po nyo at lagi po kayong makinig ng salita ng Diyos. Gagaling po kayo. Tingnan po ako ngayon, dati po ang timbang ko lang po nung po ako bagong ma-stroke, ang timbang ko 85. Ngayon po, nung ako po ma-stroke, nag-60 ko. Ngayon po 74 na, pogi-pogi pa. Yun lang po at maraming salamat. Aming salamat po, Tito Fidel, sa napakaganda niyo pong binahagi. Kung pinakinggan niyo po ang sinabi niya, tinalikuran daw po niya ang A, B, S. Alright. Pero alam niyo po, tumpak po yung ginawa niya. Dapat lamang po to prove na tinanggap niya ang Diyos sa kanyang buhay. At kapag tinanggap naman po natin totoo ang Diyos sa ating buhay, mas masarap po yun sa A, B, S. Kasi bibigyan kanya ng walang humpay, walang hanggang galak. Amen? Ang susunod ko pong tatawagin ay dalawa, ang aking nanay Myrna at ang aking kapatid na bunso upang muli ay awitan kayo. Una sa lahat, salamat po sa ating Panginoon at salamat sa iyo anak na Ana at salamat po sa inyong lahat. Muli, nakatindi kami sa harapan upang maging bahagi ng gawaing pangkabanalan ng Amang Mahal. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kagalikan po ang tema. Ano po? Sa lahat po ng mga mayroong karamdaman na hindi pa pinagbibigyan ng kagalingan, ng karampatang kagalingan ay patuloy po tayong lumaban. Ano po? Kaya po para po sa inyong lahat. Doon naman po sa mga nagsigaling na, papurihan at pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat tuwirang nakamtan po natin ang kagalingan. At sa mga lahat pa lang may mga dinadala-dala, ano po, tuwirang isuko po natin at yun nga po, hambing kanina, patuloy tayong lumaban. Amen po ba? Kaya po para sa inyong lahat at syempre po sa ating Panginoon. Ipaglaban po natin. Amen? Ano po ipaglalaban natin? Ang kalooban ng Diyos ay manahan sa ating puso upang ang kagalingang ating minimithi ay ibigay sa atin. Higit sa kagalingan ng ating kaluluwa. Amen? Thank you, Lord. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa
akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating mag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Thank you, Lord. Laban po. Laban lang po. Hello. Hi. Salamat po. Meron pa pong isang sinambit na, yun ma'am, salamat may nag-more. Kasi, Siguro po yata. yung po kasing wag magamba. Kasi 2 times ko pong narinig, ano po, si Tata, yung nag-share kanina, at saka yung isa po. So, magkakonekta po yun eh. Ano po? Ang huwag tayong matakot. Yun nga po, huwag mangamba. At saka yung ipaglaban. Nang sa gayon ay huwag nating makamta ng katakutan. Ano po? Kaya, Tay, huwag kang mangamba. Huwag po tayong mangamba, lalo na po yung mga humihiling ng kagalingan sa Panginoon. Pagkatiwala po natin ganap sa Diyos. Amen po ba? At pangkasalukuyan po, unahin nating hilingin gumaling ang ating mga kaluluwa. Amen? Amen po ba? Huwag po tayong mangamba. Huwag kang mangamba, di ka na iisa. Sasamahan kita saan man magpunta ka. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal
mahal kita. Mahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Tagapagligtas mo ang tatatapos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ay ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang magamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa langit kita'y hihintayin, silid mo ay ihahanda man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas
aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Maraming salamat po. Nawa po ay hindi po kayo inantok sa awitan. Ano po, kundi ay tuwirang din naman nyo kung ano ang mensahe ng awitin na aming inawit ng aking nanay. Maraming salamat po. Silid natin ay ihahanda. Kita-kita tayo sa langit. Amen! Napakaganda po ng awit nila. Maraming salamat po. Kaya wag po kayong magamba. Ano pong karamdamang meron kayo? Sapagkat meron tayong mapagmahal ng Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang anak na Blaze na tigatalang. Palakpakan ng buhay ng Diyos para sa kanya. Isang mapagpalang umaga po sa araw na ito. Bumabati po ako ng isang magandang araw sa inyo pong lahat, sa mahal na Apo, sa mga alagad, sa mga caps, sa IT po, sa mga tagasunod at lahat po ng mga pasyenteng narito. Inyo rin po ako dati, meron po akong pinagdaan ng isang matinding pagsubok. Ngunit ngayon po, unti-unti ko po itong nalabanan at tinalabanan pa, pero sa kalooban ng Ama, napaglalabanan ko po at ngayon po nakabalik na ako po sa aking trabaho. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Ama. Noong pong mga araw na dumanas ako sa isang pagsubok, halos araw-araw po ako nagdarasal gabi-gabi. Pero po masurpresa ang Ama. Nung ginagawa ko po yun, hindi ko po kagad nakamtan. Ngunit nung hindi ko hiniling ang aking kahilingan, kusa niya po itong ibinigay. Galak na galak po ang puso ko dahil noong araw talagang down na down po ako. Masabing pinag-uusapan ako ng ibang tao, pero ngayon po nakakaharap na po ako sa kanila ng diretso. At nagpapasalamat po ako dahil sa aking kabiyak ng puso, isang mapagmahal, isang mabait, isang maganda, isang maalalahanin at higit po sa lahat, isang maunawain. Ginawa po siyang instrumento ng Ama upang ako'y hindi niya bitawan at tuloy niyang pinaglaban. Siya po ang nagsilbing gabay sa akin ng Ama. Nagpapasalamat po ako sa Kanya dahil kung ano man ako noon, nung nagdadaan ako sa isang pagsubok, siya ang laging nasa tabi ko. Siya ang laging nakakaintindi sa akin. Kahit na yung ibang tao, pinag-uusapan ako, pero siya, nakahanda pa rin siya sa akin para sumuporta. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako dahil sa pagharap ko sa dambanang ito, magkahalong galak dahil matagal na araw o buwan akong hindi nakarating dito magmula nung naluwas ako ng Maynila. Pasensya na po, medyo pagod pa, galing pa sa biyahe, galing po Maynila. Isa pa po, na tuwang-tuwa ang puso ko dahil nung araw hindi ko sila napapasaya, totoo po yan. Parang wala po akong pakialam sa kanila dahil sa pinagdaanan ko. Ngunit ngayon po, pagka may libreng araw po ako, nailalabas ko sila, kumakain po kami sa labas, nagbabanding po kami mag-ama. Minsan po pagka walang day off ang asawa ko, kahit kami dalawang mag-ama, nagbabanding po kami sa mga mall, dinalaro ko ang anak ko na dati hindi ko po talaga nagagawa. Ngayon po, at isa pa po ang pinasasalamatan ko sa Ama, lahat po nang nawala sa akin, binalik niya.
Binalik niya po yung dating kakulitan ko. Binalik niya po yung dating kasiyahan ko at kasiglahan ng katawan. At higit sa lahat, binalik niya po ang tinig ko. Bagamat nandiyan na po ang mahal na po, pahintulutan niyo po kung awitin ko kayo kahit na konting kapiraso bilang pagpapasalamat sa Ama sa ginawa niya po sa akin, sa lahat ng mga ibinigay niya magandang alaala sa akin. At minsan po, may dumatal sa isip ko at ito ang naramdaman ng puso ko. Tulungan ng mahihina, pakainin ng mga nagugutom, painumin ng mga nauuhaw, huwag mo silang baliwalain. Yan po ang natutunan ko. Kaya pagka may nakita akong mga pwede pa pong pakinabangan ng kapwa ko, hindi ko po ito sinasayang. Dahil alam ko, ako at ang Ama ang siyang nakakaalam kung anong ginagawa ko. Isa pa pong mensahe ni Pope Francis, ito pong nakasulat sa aking damit. Speak less, act more. Sabi po, bawasan ng salita, dagdagan sa gawa. Para po sa Ama ang aking awiting ito, para po sa inyong lahat. Pasensya na po, hindi ko po medyo kabisado. Pero madalas ko pong kantahin sa video ito bilang papuri sa Ama. At isa pa po, ito po ang aking paraan para maramdaman ko siya ng lubusan. Mangongodi ko lang po ako, hindi ko po ganong kabisado. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even through at times I'd rather go along my way. Help me take the right direction to take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life.
All through my days, lead me, oh Lord, all my life. Maraming salamat po. Salamat po sa Ama sa muli kong pagdako sa banal na dambana mo. Salamat po. Salamat po anak sa napaka-inspiring pagbabahagi. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi sa hapong ito.